Sa mga mapanuring tagapakinig, isang makasaysayang araw po sa ating lahat. Ako po si Binibining Aimee Arina na naglalayong gamitin ang oportunidad na ito upang ipahatid sa inyo ang aking talumpati. Talumpati tungkol sa wika. Itinuturing na yaman ng isang bansa ang wika nito. Nagsisilbi kasing pagkakakilanlan ng isang bansa ang wika. Batid na ng isang tao kung saan nakatira ang isang mamamayan dahil sa wikang sinasalita nito. Naiisip niyo ba ang isang mundo ng walang salita? Nagkakaunawaan kaya ng lubos ang mga tao kung puro kilos ang tanging gagawin upang makipagkomunikasyon sa kapwa? Ito ang kahalagahan ng wika. Mas madali ang pagpapahayag ng damdamin at kaisipan kung mayroong wika at mga salita. Yaman ng isang bansa ang wika dahil nagiging tulay ito sa mabisang pagkakaunawaan ng mga mamamayan. Ngunit sa paglipas ng panahon, tila nawawalan na ng halaga ang wika, lalo na sa mga mamamayan ng isang bansa. Nakakalimutan ng wikang pambansa dahil mas sinusuportahan na ng iba ang wikang banyaga. Katulad ng kalagayan ngayon sa wika sa Pilipinas. Maraming Pilipino ang mas bihasa pang gumamit ng wikang Ingles kaysa sa Filipino. Mas binibigyang pansin ang asignaturang ito kaysa sa pagpapahalaga sa wikang Filipino. Nang lumaganap naman ang kulturang Koreano sa Pilipinas, marami naman ngayon ang nais matuto ng wika nila. Dahil marami ang nahuhumalik sa mga musika at panoorin Koreano. Nais nilang matuto ng wika kahit hindi pa rin sila sa ganon kabihasa sa mismong balarila ng wikang Pilipino. Hindi naman masamang yumakap ng ibang kultura at makita ang kagandahan nito. Hindi naman masamang yumakap ng ibang kultura at makita ang kagandahan nito. Ngunit hindi rin naman dapat kalimutan ang sariling nating wika. Mas maganda pa rin unahing tuklasin ang hiwaga ng ating wika dahil bahagi ito ng iyong pagkakakilanlan. Masarap sa pakiramdam na maging bihasa sa mga bagay na sariling atin. Mas malalaman mo kung saan ka nagbula kabilang ang hiwaga at yaman ng wikang Filipino at iba pang mga katutubong wika. Iyon lamang po. Maraming salamat at magandang araw sa inyong lahat.